Nakaligtas man si VP Pionatic Sara Duterte sa first impeachment attempt ng Kongreso last year dahil sa tulong ng DDS bloc sa Senado, lalo na si Cheese Escudero, at ng Duterte-controlled Supreme Court dahil halos lahat ng High Court justices ay appointees ni Digongyo. This time around ay lalo pang mas delikado para kay Fiona at sa mga DDS. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Matatanda ang sa unang impeachment attempt na binasura ng Duterte-controlled Supreme Court dahil sa technicalities o violation ng one-year bar rule, sinabi ng korte na kailangan daw ng due process kay Fiona at hindi basta-basta pwedeng madaliin o i-fast track ang impeachment process. Last year kasi, diretso sa Senado matapos ang botohan o makuha ang 1/3 vote ng mga mambabatas at hindi nabigyan si Fiona ng pagkakataon na sumagot sa mga reklamo laban sa kanya. Let today's verdict be a stern and unequivocal warning to anyone who would dare use the Senate for their personal battering ram to further their personal political ambitions. To the House of Representatives, I say, do not allow yourselves to be used for the blind hatred and ambition of a few who did things haphazardly, gravely abused their discretion. Pero this time, mas risky o mas delikado kay Fiona. Bakit? Kasi matapos maberipika na may sufficient form and substance ang third at fourth impeachment complaints. Diretso na ngayon sa investigation phase. Dito na nga magkakaalaman. There are complainants. If they will be filing a motion for the issuance of the subpoena duces tecum, that is with regards to the relevant documents, no? And even ad testificandum, the attendance of significant witnesses, we will be acting on their motion. Kinumpirma na ni Justice Committee Chair Jervil Jinky Luistro na isusupina nila, bubuksan at bubusisiin ang secret bank accounts at bank records ni Fiona. Pati ang umano'y joint secret bank accounts niya kasama ang kanyang tatay na alleged drug lord protector na naglalaman di umano ng mga transaksyon mula sa isa o ilang Chinese drug lords. As a matter of fact, it is only the impeachment proceeding which will provide legal possibility, an avenue for the complainants to be able to look into and avail of the bank records which they will be using in support of their impeachment complaint. No? In other words, it is understandable bakit wala pang ebidensya. Bakit wala pang attachments? Bakit wala pang dokumento? Because of the bank secrecy law. But we have to remember that impeachment proceeding is an exception to the bank secrecy law, and therefore, during the hearing proper, the complainant may file a motion towards the issuance of subpoenas which the Justice Committee will take action. Ibig sabihin, may delay man sa hustisya para kay Fiona, lalo pang ipinahamak ng Duterte PAC Supreme Court ang anak ng nag-appoint sa kanila. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Hindi ako namumulitika. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Siyempre, aasahan natin na tatakbo ulit si Fiona at ang mga DDS para magpasaklolo sa Supreme Court upang harangan ang mga aksyon ng Kongreso. What we can do is meet with them. I mean, Congress, House of Representatives. Okay. Usapan lang yung issue niyang, pag-usapan namin yan. Kasi, ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos, marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para, or maghihintay tayo, decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan. Kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito kaya ako bumoto, explanation, wala man lang eh. Pero nawarningan na ang Supreme Court ng Senado at ilang political players sa lantaran nitong pakikialam sa political process ng bansa. So nakakapagtaka eh, baka nga it will take years
mga retirement bago tayo sana makakilos at mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon. Kung hindi nila ako ayoko ng CONCON, ayoko ng Constituent Assembly, pero pag ganyan ang usapan, payag na ako. Hindi lang yun, baka madamay na yung economy pagka ganyan. Dito rin magkakaalaman kung isasalba na naman ba ng Duterte-packed Supreme Court ang alleged tukhang at drug money queen ng Pinas na si Fiona. So, abangan na lang natin ang mga susunod na kapanapanabik na kabanata.